Nagsimula ang pelikula habang balisa si Detective Ko ng Homicide Division na pinapatakbo ng matulin ang kanyang kotse. Iniwanan niya ang burol ng kanyang ina at papunta siya sa police station dahil kasalukuyang iniimbestigahan ng kanyang grupo. Nasasangkot sila sa kasong corruption at pagtatanggap ng suhol. Nakita niyang may tumawid na aso, iniwasan niya yun, pero may biglang sumalpok sa kanyang kotse. Binabaan ni Ko at ng kanyang lapitan, kinabahan ng sobra ang pulis dahil isang lalaki ang kanyang nabandol. Pinakiramdaman niya iyon at napagtanto niyang patay na ang lalaki. Medyo gumaan ang kanyang pakiramdam nang mapansin na ang aso lamang ang nakakita sa kanyang ginawa. Iniisip niya kung ano ang gagawin nang mapansin niyang paparating ang isang sasakyan ng pulis. Agad niyang naitabi ang bangkay at pagkatapos lumagpas ang mobile, inilagay niya ang bangkay sa kanyang compartment saka nagmadaling umalis sa lugar. Hindi pa siya nakakalayo ay muli na naman siyang kinabahan, sa di kalayuan ay may nag-checkpoint. Bumaba si Ko sa kotse at nagpakilala na isa ding pulis, ibinigay pa ang numero ng kanyang tsapa para matignan ng mga pulis checkpoint. Nang makita niyang isang pulis ang nagtangkang buksan ang kanyang compartment, sinugod niya ng suntok ang pulis at doon na sila nagkagulo. Noong i-verify ng mga pulis ang ID ni Ko, nalaman nilang isa siyang opisyal. Sila tuloy ang pinagalitan pa ni Ko, samantala, nabuksan ng mga investigador ng Internal Affairs ang cabinet ni Ko at doon, tumambad sa lahat ang mga pera na pinaghihinalaang galing sa korupsyon at suhol. Dumating ang hepe ni Ko at pinigilan ang paghahalungkat pa ng mga taga-Internal Affairs sa kanilang opisina. Hindi nakaimik ang hepe nang ipakita sa kanya ang mga listahan ng mga natanggap na suhol ng kanilang grupo. Nakarating naman sa kaalaman ni Ko ang nangyayari kaya lalong sumakit ang kanyang ulo sa patong-patong na problema. Nagpasya na lamang siyang bumalik sa burol, habang nagpapahinga siya, nakalapit sa kanya ang laruang remote control ng kanyang anak. Hinahanap ng bata ang ipinangako niyang cake, nangako na lamang ang pulis na hintayin lang ng anak. Dumating sa burol ang mga kasamahan ni Ko sa homicide, kasama ang kanilang hepe. Nag-usap-usap sila at nais ni Detective Choi na magsakripisyo muna si Ko at akuhin ang kaso para hindi madamay ang buong grupo. Nagkainitan sila dahil hindi pumayag si Ko. Dumating ang kapatid ni Ko at sinabing isasara na ang kabaong ng kanilang ina kaya nagpaalam na rin ang mga pulis. Ayon sa kanilang tradisyon, kailangan nandoon sila nakatulong sa pagsasara ng kabaong ng kanilang ina. Nakatanggap ng mensahe si Ko mula sa kanyang mga kasama na ang kanyang sasakyan ang isusunod ng mga taga-Internal Affairs na hahalungkatin. Kinabahan si Ko, nandoon pa ang bangkay ng lalaki sa compartment niya. Napansin niya ang ventilation ng morgue at nagkaroon siya ng idea. Bumili siya ng balon saka tinanggal ang takip ng ventilation sa labas at ipinasok ang remote control na laruan ng kanyang anak na kanyang tinalian. Sinuhulan niya ang manager ng punerarya at sinabing manatili muna siya sa kwartong iyon kasama ang kanyang ina. Inusisa ng manager kung para saan ang mga balloons, sinabi ni Ko na ibibigay niya sa kanyang anak. Noong iniwan siya ng manager, binitawan niya ang mga balloons para matakpan noon ang CCTV sa kwarto. Nagkulong siya sa kwarto, binuksan ang ventilation sa loob at pinagana ang remote control. Habang gumagapang ang remote na laruan, pinilit niyang buksan ang kabaong ng kanyang ina. Isang attendant ang nakarinig sa ingay na galing sa kwarto, natakot siya nang mapagtanto na galing yun sa morgue. Ingay iyon ni Ko na nagbubukas ng kabaong, tinawag ng attendant ang security guard pero hindi nila mabuksan ang pintuan na inilock ni Ko. Tinawagan nila ang in-charge sa mga CCTV pero wala din siyang makita sa loob. Hinanap na lang nila ang manager na may dala ng susi sa kwarto. Noong umalis ang attendant at sekyo, pinilit namang abutin ni Ko ang laruan sa kahinila ang lobid kung saan nakatali ang bangkay ng lalaki. Dali-dali niyang inilagay yun sa kabaong din ng kanyang ina saka isinara. Nang maisara na ang kabaong, narinig niyang may tumunog na cellphone sa loob ng kabaong mismo. Alam na niyang pag-aari ng lalaki yun, habang paparating ang manager, nataon na tumigil din ang pagtunog ng cellphone. Nang may libing na ang ina ni Ko, nakahinga siya ng maluwag. Lalo pang gumaan ang pakiramdam niya nang tawagan siya ng hepe nila sa homicide at sinabing naayos na ang problema sa Internal Affairs kapalit ng mga perang nakuha sa kanila. Para wala talagang makitang ebidensya na nakasagasa si Ko, sinadya niyang banggain ang mobile car ng mga pulis. Noong sitihin siya, nagpakilala siyang opisyal at inakusahan saka pinagalitan pa ang mga pulis sa maling pagparada.
Aksidente ang pinalabas nilang nangyari kaya ang insurance pa ang nagbayad sa kotse ni Ko. Noong bumalik na siya sa trabaho, isang kaso ng pagpatay ang ipinahawak sa kanila, tungkol yun sa lalaking pumatay sa kanyang mga karibal sa negosyo. Nabigla si Ko nang makita ang larawan ng sospek na si Lee, ay yung mismong lalaki na nabundol niya at inilibing. Mula sa isang tip, natunto nila ang lugar kung saan nagtatago si Lee. Ginalugad nila ang lugar pero wala silang makitang tao doon. Sa compound ng lugar, nakita ni Ko ang aso na naroon noong mabangga niya si Lee. Sinundan niya ang aso na nagtungo sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Napagtanto ni Ko na pag-aari ni Lee ang aso, isang pulis na si Jinho ang nagpakita, sinabi niya na dumating siya sa lugar para mag-imbestiga. Ayon sa kanya, may tumawag na ayaw magpakilala at sinasabing may nangyaring hit and run sa lugar. Sinabi din na isinakay daw sa kotse ang biktima, muli ay kinabahan na naman si Ko. Lalo nung makita ni Jinho na may CCTV pa sa lugar, inutusan naman ng hepe si Detective Choi na samahan si Jinho para saliksikin ang record ng CCTV at baka may makuha silang basehan sa mga kasong hinaharap nila. Habang nasa CCTV room sina Choi at Jinho, sumunod doon si Ko. Nagkunwari siyang nagdala ng pagkain, yun ay para makita din niya ang nakuhanan ng CCTV. Nakita ni na Choi at Jinho ang kotse pero hindi nila mabasa ang plaka dahil malabo. Kinabukasan, habang nasa opisina si Ko, may tumawag sa kanya sa telepono at sinabing alam niya ang kinaroroonan ni Lee. Inakala ni Ko na isang prank lang kaya ibinaba niya ang telepono. Pero, paulit-ulit siyang tumatawag at paulit-ulit din na ibinababa ni Ko ang telepono. Sa cellphone naman na ni Ko tumawag ang misteryosong caller, nagbanta pa ang caller na kapag hindi umayos si Ko, i-report niya sa ibang pulis ang nagawa nito. Kinausap na ni Ko ng maayos ang caller, tinanong niya kung saan dinala ni Ko ang bangkay ni Lee. Itinanggi lang ni Ko ang mga itinatanong sa kanya, nakiramdam siya na parang nasa malapit lang ang kausap. Nakita niya ang isang lalaking ibinaba ang telepono sa payphone, kasabay ng pagkaputol ng usapan nila. Tumakbo siyang palapit sa lalaki pero mabilis namang nakasakay ng taxi. Pumasok ang lalaki sa isang locker room at nagbihis. Paglabas niya, nakasuot na siya ng uniforme ng pulis at opisyal pa. Siya si Teniente Park, siya din ang pulis na nakasakay sa mobile na dumaan noong makaaksidente si Ko. Sa presinto, nalaman ni Ko na nagpunta sa bundok sina Detective Choi at Detective Dao kung saan nakalibing ang kanyang ina. Doon nila na-track ang huling lokasyon ng cellphone ni Lee, subalit wala silang natagpuan na kahit ano doon. Muling tumawag si Park at binantaan si Ko na kapag hindi niya sinabi ang kinaroroonan ng bangkay ni Lee, malalaman ng lahat ang kanyang nagawa. Nakulitan si Ko at sinagot na hindi siya natatakot dahil walang ebidensya na nasa kanya ang bangkay ni Lee. Paulit-ulit na tumatawag si Park sa Homicide Division pero iniiwasan na siya ni Ko na makausap pa. Biglang pumasok sa opisina si Park at walang sabi-sabing pinagsasampal si Ko. Nang awatin ito ng mga kasamahan ni Ko, sinabi ni Park na nagkamali lang siya. Napagkamalan niyang si Ko ang taong nang scam sa kanya. Sinabi ni Choi na si Park ang tumulong sa kanila para maareglo ang kanilang kaso sa internal affairs. Nang makalabas na si Park, sinundan siya ni Ko sa CR at pinagsusuntok. Hindi niya akalain na mas marunong makipagbasagan ng mukha si Park. Sa huli, sumuko si Ko at nangakong ibibigay na niya ang bangkay ni Lee. Nagpunta sa sementeryo si Ko, hinukay ang kabaong ng ina at inilabas ang bangkay ni Lee. Nakuha niya ang isang cellphone, pero nagulat si Ko. Nakita niya na may 2 tama ng bala sa bangkay ni Lee. Ibig sabihin, namatay siya sa baril at hindi sa bundol. Dahil sa kanyang nalaman, muli niyang pinuntahan ang bodega ni Lee. Ibig niyang tuklasin kung ano ang motibo ni Park at gustong makuha ang bangkay ni Lee at kung bakit siya may tama ng bala. I-charge ni Ko ang cellphone ni Lee, nakita din ni Ko ang wallet niya na may card mula sa isang pribadong bangko. Tumunog ang cellphone, pinakinggan ni Ko ang boses sa kabilang linya at binabalaan siya sa pag-aakalang siya si Lee na hinahunting siya ni Park. Ipinatrack ni Ko kay Detective Dao ang numero ng tumawag kay Lee. Nalaman agad nila ang pagkakakilanlan at lugar ng caller. Samantala sa opisina, tinitignan ni Choi ang ticket ng traffic violation na ibinigay sa kanilang opisina. Nakita niya na isa doon ang kotse ni Ko na katulad din ng kotseng nakita nila ni Jinho noon sa CCTV footage. Nahanap naman ni Ko si Joe, na kaibigan ni Lee, hinuli niya yun at napilitang magtapat sa kanyang mga nalalaman.
Sinabi niya na noong nasa Vice Division pa si Park, kinuha niya ang mga toni-toneladang iligal na sangkap ng droga sa customs sa kanila ibinenta ni Lee sa mga sindikato. Naging sakim si Lee at itinakbo ang susi ng pinagtaguan nila ng mga pera. Matapos pakawalan si Joe, nagpunta agad si Ko sa sementeryo. Gamit ang isang metal detector, na-detect niya ang isang bagay sa puwit ni Lee. Dahil desperado siya na matapos na ang problema, pikit mata niyang dinukot ang isang hugis kapsula. Bigla niyang nabitawan yon dahil sa pagdating ni Choi. Hinuli siya ng kasama at kagrupo mismo. Ipinaliwanag ni Ko na si Park mismo ang salarin sa pagkamatay ni Lee. Dahil na rin sa ngalan ng pinagsamahan, naniwala si Choi at pinakawalan si Ko. Laking gulat ni Ko nang tumawag si Park at alam niyang kasama niya si Choi. Sinabihan niyang lumayo muna si Ko kay Choi na ginawa naman niya. Bigla na lamang binagsakan ng toneladang bakal ang sasakyan ni Choi. Galit na galit si Ko na kinausap si Park, sinabi niya na siya na ang kusang susuko sa mga otoridad at ipagtatapat ang lahat-lahat. Nagbanta uli si Park, kailangan makuha niya ang bangkay ni Lee kinaumagahan, dahil kung hindi, may masamang mangyayari sa kanyang kapatid at anak. Dali-daling umuwi si Ko pero hindi na niya naabutan si Park. Nagsigurado si Ko, pinauna niyang magbakasyon ng kanyang pamilya para idaos ang kaarawan ng kanyang anak. Nangako siyang susunod din agad, pumunta siya sa presinto para maghanda ng pandigma. Kumuha din siya ng mga bombang pampasabog at nilagyan niya ang katawan ni Lee. Naikabit niya sa kanyang keychain ang detonator. Kinabukasan, ibinigay na niya ang bangkay ni Lee sa opisyal. Dahil magulang si Park, kinuha niya ang keychain saka ang baril ni Ko at tinanggalan ng bala. Kinumpirma din ni Park kung nasa katawan pa ni Lee ang susi. Sa huli, ibinalik niya ang keychain at ang walang balang baril. Pagtalikod ni Ko, pinindot niya agad ang detonator. Sinubukan siyang barilin ni Park pero sinwerte si Ko dahil nagmintis ang baril ng opisyal. Nagdrama si Ko na kapag hindi siya makabalik sa takdang oras ay maipapadala ang email niya sa mga kinauukulan at malalaman ang mga pinaggagawa ni Park. Naniwala naman ang opisyal kaya hinayaang makaalis si Ko. Ilang sandali lang ay sumabog na ang sasakyan ni Park. Tumakbo si Ko para pulutin ang kanyang mga bala saka inabangan kung lalabas pa sa sasakyan si Park. Nang makumpirmang patay na ay umalis na si Ko, nag-report sa pulisya si Ko at isinalaysay ang lahat-lahat. Ayon din sa resulta ng investigasyon ng pulisya, noong gabing mabundol niya si Lee, natunugan ni Park na gugulangan siya ni Lee sa mga perang nadikwat nila kaya nabaril niya siya ng 2 beses doon mismo sa bodega ni Lee. Tinakbuhan pa niya ang opisyal at doon na namatay sa kalsadang nagkataong dinaanan ni Ko. Noong makita niya ang mobile car na dumaan, lula na si Park na hinahanap ang sugatang si Lee. Dahil sa ayaw ng pulisya na makaladkad ang kanilang opisina sa mga kalokohan, lalo at kauupo lang ng bagong hepe, inayos nila ang lahat-lahat. Ayaw man nilang payagan, wala din silang magawa ng mag-resign sa pagkapulis si Ko. Ipinaayos niya ang nagulong puntod ng kanyang ina saka aksidenteng makita niya ang kapsulang nakuha niya noon sa katawan ni Lee. Inakala niyang iyon ang susi sa pribadong bangko ni Lee at nagka-interes siyang alamin kung ano ang nakalagay doon. Dahil sa address na nakasulat sa nakuha niyang card ni Lee noon, natuntun niya ang lugar. Isang makipot at tagong komunidad ang kanyang napuntahan, kinakabahan man ay hindi nagpahalata si Ko. Ibinigay niya ang kapsula sa mga bantay doon saka sila nag-usap ng boss, sinabi niyang iwi-withdraw niya ang lahat ng nakadeposito doon, binuksan nila ang isang kwarto at gamit ang mga numerong nakasulat sa kapsula, nabuksan niya ang isa pang kwarto, nagtatapos ang pelikula ng manlaki ang mga mata ni Ko nang mabungaran ng isang tambak na salaping nakalagay doon.